tayo ngayon sa LTTI TV. Ayan, Facility Malolos. Salamat sa inyo sa karating tayo dito. Bike ng ating kasama. Yan, naputol. Wala na rin sa DCBC. Iba na yung tamanin. Ito po yung bakal niya, Brad. Napatid. Saan ba nakalagay yung bakal na yan? Bali dito po siya nakalagay. Pinaka ano niya po. Yung hindi naputol yan, anong mangyari kay Nati? Ano naman po, kung hindi ito naputol, talagang sasaksak to sa lalamunan niya po. Kung hindi sa lalamunan, sa katawan. Kasi ang bagsak niya talaga, straight po kasi nabali sa gitna. Bumeron po eh. Tapos naputol po ito tumas eh. Bumilid ng bagsak po dito si Natnat. Kung hindi po naputol yun. Ay, ibig sabihin, nakita mo yung nangyari? Opo kasi ano eh. Narinig ko yung tumingin na agad ako sa likod. Sabi ko, ay magkakadikitan tong mga to kasi may jeep. Pagtingin ko sa likod, yun na, naputol na yung panibel, ay ni katawan ni Natnat. Tapos eto, nasa unahan to eh. Naputol na. Bilangan niyo yung bike, bilangan niyo yung bike. Kung hindi natanggal tong seat stay na to, yun talaga, tutusok talaga sa kanya. May tama po siya dito, saka dito. Yung buti naman po, tulong may helmet. Kung wala siyang helmet, kasi lubog po yung helmet niya eh. Ayan, bagsak niya kasi padapa niya eh. Bumatkad yung kamay niya eh. Sino hindi makakita? Ayun. Meron? WhatsApp, sir. Ingat ka pala, baka Check. Video. Audio. Hello mga Katibax, magandang gabi. Andito tayo ngayon sa Gamana Tambayan. Interviewin natin si Nati Lab 2 para sa kanyang pangyayari na aksidente. Yan, nakita niyo yung background natin, no? Yan, ito yung bike niya. Naputol. Yan, no? Kaya tatanungin natin siya ng ilang katanungan. Oh, dito na, upo na sina. Tanong kita, ano bang nangyari? Saan ka ba galing? Galing po workforce, galing Biga. Biga po, yung napadaan po kami sa mga lubak-lubak po. Ito ay may lamat na po yung frame. Hindi ko po hindi ko po naka-welding na maayos. Yan po. Tapos ito, napadaan po kami sa lubak-lubak po doon, banda sa INC. Bigla pong baksak na lang po ng frame ko po. Ayun, po ako, nagulat naman po ako. Pagkaganyan ko. Buti walang nangyaring no? Awat tulong po ng Diyos, wala po. So, ano bang naramdaman mo ngayon? Saan ba yung tama mo? Ito. Dad. Sugat lang. Wala ka namang bali. Wala naman po. Yun, buti naman ganun. Awat tulong po. At naka-helmet ka ba nun? Opo, naka-helmet po. Saan yung helmet mo? Nandun po. Yung pakita natin. Mga Katibas, panoorin nyo ha. Para ito, magsilbisa ng babala sa atin. Kasi itong frame niya, binili lang sa online. Tama ba, online? Oh. Tapos, ang nangyari ay, na-double check mo ba na talaga matibay ito? Nung binili mo? Hindi ko po masyado na double check siya. Di na double check. Yun mga Katibas, dapat i-double check yung bibili yung frame. Lalo na, ang bike po kasi, ang karga na ito buhay. Kaya nga, ang sabi nga ng cycling chef, shout out, cycling chef, dapat yung natin, yung mga bike dapat sigurado na matibay para in case of emergency, gaya nangyari kay Nati, kay Nat, ayan nangyari sa kanya mga Katibax. Ito yung buti na lang, may helmet ka. Opo. Ayun, yan, napaka-importante na ito.
Yan, ito nangyari sa helmet nyo. Kung wala kang helmet, ano na nangyari sa'yo ngayon? Masagulo ko, Brad. Ayun, yun, basag ulo. Kaya remind lang po sa atin, mga katibak, magsuot tayo ng helmet. Kahit bibili tayo ano, gaya nung naalala ko kay Mang Kalas, shout out Mang Kalas. Sabi ni Mang Kalas, kahit bibili ka lang ng suka, toyo, dapat mag-helmet. Totoo yun. Kasi talaga napaka-importante na itong helmet. Lalo na, tayo mga nagbabike, wala tayong masyadong gear. So, itong helmet ang pinaka-importante. So, ano masasabi mo sa sa viewer natin? Lagi po tayo mag-iingat at lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na mga natanggap natin at mga pag-iingat niya sa atin. Salamat kami sa Diyos. Yun, tama yun. Yung talagang pinaka number 1, yun ang susi. Kumbaga sa padlock. Dapat bago tayo magsumampa sa bike, tayo ay magtagubilin. Manalangin tayo, mga katibak. Sige po, sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Maraming salamat!